Hello po uli mga kapistolero. Ito na naman po tayo. Kumusta kayo? Sana nasa magandang kalagayan po kayo. Ang topic natin kasi ngayon ay naiiba tungkol sa ear protection. Ano ba mas maganda? Earplug o ear muff? Ang topic na ito ay ni-request ng idol natin, si Idol Diden. Sabi niya, kapistolero, sana ang topic naman natin ay ano bang magandang ear protection, ear muff o earplug. So, request granted, Idol. Shoutout sa iyo, Idol Diden. At ito, sige, usahan na natin. Sa ear protection kasi, meron tayong tinatawag na NRR. Ano po yung ibig sabihin ng NRR? Ito po yung noise reduction ratings. So yung ano kasi, yung hearing natin ay nasusukat sa decibels. Ang sabi kasi sa internet, dapat ang ear protection ay at least 25. Ang NRR ay dapat 25 decibels o pataas. Pero ang nire-recommend nila ay ear muff o earplug na merong NRR na 30 decibels or pataas. Ang tanong, ilang NRR ba ang kailangan para sa shooting? O yung pag nagfa-firing range kayo, ilang NRR ba ang kailangan? So, ang sabi rin sa internet ay at least 28 decibels pataas. Maaring itanong po ninyo, ano bang mas maganda? Earplug o ear muff? So, hindi ako magbibigay ng opinion ha. Scientific po ito. Ayon sa internet, ang NRR rating para sa earplug ay 33. At ang highest available NRR rating for ear muff is 31. So, kayo na po ang mag-decide ano ba ang mas gusto niyo pang hearing protection, ear muff o earplug. Ipapakita naman natin ngayon ang mga samples ng hearing protection. Kung anong meron ako, yun lang available na may papakita ko sa inyo ha. So unahin natin itong ear muff. Itong ear muff na to, ang tatak nito ay Dillon. Ordinary lang po ito. Hindi siya electronic. Yung gusto ko sabihin mga pistolero. Hindi siya electronic. Kaya ito ay, ayan, simpleng ear protection lang. Simpleng ear muff lang. Ang susunod na ipapakita naman natin ay ear muff pa rin. Pero this time, ito ay electronic. Ang tatak nito ay Earmore. So, pag suot mo ng ganito, okay, si-switch mo lang. By the way, the battery rin po ito. The battery ito, ha. May nilalagay na battery dito para gumana yung iyong electronic ear muff. Itong electronic ear muff ay nare-reduce niya yung putok ng gunfire. Pero kapag nagsasalita, malinaw na malinaw. Ang susunod naman nating ipapakita ay ito ng earplug. Ito ay Ear Pro na gawa ng Surefire. Ito siya, right and left. Ang earplug ay isusuot mo lang ng ganyan. Yan, ganyan to. Yan. Ano naman ang advantage at disadvantage ng dalawang yan? Pareho po silang nagbibigay ng hearing protection. Pero ang disadvantage po ng ear muff, mainit, di ba? Sa mga nakaka-experience po niyan kapag kayo ay nasa range. Sige nga, mag-comment nga kayo. Ako kasi pagka naka-ear muff ako, parang dagdag temperature kasi mainit, di ba? Mainit sa tenga. Pero kapag naka-earplug ka, komportable, hindi siya mainit. Isang disadvantage ng ear muff ay kapag gumagamit tayo ng rifle, gaya nito. Kapag ka nag-aim ka, minsan bumabangga yung ear muff mo
doon sa butt ng rifle. Gaya nito, mahirap mag-aim. So mag-a-adjust ka pa talaga. Kaya kung biglaan, pag nag-aim kang ganyan, bumabangga siya. Pero pag nag-a-adjust tayo, okay naman. Gaya nito. Mag-a-adjust ka pa. Di gaya ng pag naka-earplug ka lang, pag nag-aim ka, eto na, diretso ka na. Di ka na kailangan mag-adjust pa at walang bumabangga dun sa butt ng rifle. Isang disadvantage naman ng electronic na ear muff ay magpapalit ka lagi ng battery. Siyempre, battery operated to So, pag wala ng battery, natural magpapalit tayo. Sa mga earplug naman, wala kang battery papalitan. Ang gagawin mo lang ay lagi mo lang lilinisin. Siyempre, kadiri, di ba? Kapag hindi mo nilinis ang iyong earplug pagkatapos mong gamitin. Well, kung ako tatanungin nyo kung ano mas prefer ko, earplug o ear muff, parehong may advantage, parehong may disadvantage. So, case-to-case basis, ako personally, kapag magra-rifle kami, earplug ang ginagamit ko. Pero kapag pistol lang naman ang training namin, ear muff ang ginagamit ko. At kung halimbawa, mainit, yung alam nyo na, maaraw, di ba? Lalo ngayon, sobrang init talaga rito sa atin. So, earplug ang ginagamit ko. So, narinig na po ninyo kung ano yung advantage niya at ano ang mga disadvantages. Kayo na po ang magkumpara. So, anong gusto nyong gamitin, nasa sa inyo na po yun. Kung may chance kayo na matry po ninyo yung dalawa, kayo na po makakapagsabi kung anong gusto nyong gamitin. Okay, sana nagustuhan po ninyo ang isa na namang makabuluhang topic na pinagkwentuhan natin. Oo nga pala, may gun show na naman yung DSAS. Kailan? Ito, August. Okay? Saan? Sa SM Mall of Asia. Sa SMX Convention Center. Kung nagustuhan po ninyo ang topic natin ito, paki-like na lang po. At sa mga hindi pa po nakakapag-follow sa Facebook page ko, please follow po tayo. At meron din po akong YouTube channel. Sana po paki-subscribe na lang po. Okay, lagi po nating tatandaan, mag-ingat po tayo. Be a responsible gun owner and to God be the glory.